Magandang umaga mga kalapatid. Ako po si Eric Macalino, aka Mang Bless, dito sa North Caloocan. Dito rin yung loft namin sa may Camarin. Ako po ay ngayon coordinator ng NHPC dito sa may Zapote area. Yan, malapit sa North Caloocan City Hall. Naglalaro na ako yan sa NHPC, tsaka yan yung bago yung BBCM. Pati medyo ang ibang mga partners ko ay marami rin kaming OLR na pinadalhan. To be exact, siguro mga 4 na OLR. Pero yung main yan yung Allegra tsaka yung FDR Supreme. Medyo nung nakaraan sa mga OLRs, kasi medyo yun ang ano raw yun daw ang future ng racing pigeon, kaya medyo yun ang ating tinatarget kasi medyo sa ano, pantay-pantay na. Yan. Ang aking lock name po ay ulitin ko. Yung Jack and Jill, no? Hindi po Jack and Jill. Jack and Jill lock. Jack and Jill family lock. Yan. Kasi yan yung pinagsama-sama namin mga pangalan ng aking buong mag-anak. Yan. Kaya kung minsan makikita nyo sa mga race result, Jack and Jill lock. Ito na mga kalapatid, si Boss Eric Macalino, mga kalapatid, kilalang kilala sa pag-iibon, mga kaibon. So ito, ituturo niya tayo sa loft niya. Ito yung loft ko, updated. Yan. Ito yung mga flying pen ko ng mga pack sa kahen. Ito, yung medyo pang ready namin sa mga OLR kasi mayroong iba na pinapaedad namin kasi kailangan OLR mature. Yan. Ito yung mga pack. Palit-palitan sila ng hens Ngayon yung hens naroon sa ano, yung saan nakakarating sa bubong yung flying pen nila. Reserve cock ko to yung iba mga pang north, yung iba ano kasi nag-transition na ako ng breeder. Iba kasi halos yung pang north ko sa pang south. May iba na pwedeng i-north sa south, pero meron akong may mga forte talaga yung sa north kasi sa na-observe ko yung iba mas kailangan ng ng tibay talaga sa north dahil normally yung season ng north puro may mga bagyo-bagyo yung mga ulanan. Pero may parang yung south gano'n na rin Pero ang ano ko dyan, kasi sa na-observe ko, doon talaga ako nag-base sa mga record. May mga record kasi na talagang mas okay sila sa north. Yung kumbaga yung may bibira sila sa malayo. Yan, iba naman talagang may record na pag water jumping na yung mga tawid dagat. Saka yan, yung mga derbies na may mga tutulin. Yun yung mga ibang ino-OLR namin, ganun yung. Pero hoping pa rin na talagang yung character na gusto mo yung mapalabas mo kasi may mga negative din sila na character nakabaon sa linya nila yung mga weakness sa mga hard race, sa mga mababagal, makukunat pero mababagal, pero ano ka rin, kailangan hopeful ka na yung tama yung timpla mo na yung good traits nung kak sa kahen na may tulin at may hard racer siya na character yun ang medyo yun ang tinatarget natin. So yun, boss, mga tanong lang din namin. Naglalaro po ba kayo ng NDR, Summer, South, lahat po ba lalaroan nyo pati hindi, lang, OLR? Nagsimula lang ako nagsimula lang uli ako yun ng North kasi na may mga kaibigan na challenge kasi marami na nga yung dati kasi South na lang ako ngayon North, pero ever since hindi talaga ako nagsa-summer race. Yan yung OLR dahil nagbubulusok at may mga nagtitiwala, nagpapadala na rin kami. Kaya nung last North, subok lang uli dahil sabi ko kaso lang baka ma-misinterpret ng kayabangan ng iba na yung subok lang yung 4 na sinali ko perfect yun, yung 4 na sinali ko walang sumingaw doon. Lahat ng 6 na lap sa derby lahat sila superset winner. Kaya nakachamba ako ron na siguro bihira yung nakakagawa na lahat ng entry mo ma-perfect mo na 100% yung score mo na hanggang dulo ng norte na medyo may mga hard race nakachamba tayo na perfect natin yun. Kaya yun yung minsan na challenge na gusto ko. Kaya yan isang achievement uli sa akin yan kasi parang bihira pa yung naririnig ko na ganyan yung 4 ng sinali
4 lang yung lumipad na hanggang dulo, walang nabutas, kalaklat, super set winner lahat. Yun. NDR po yan, no? Last year. NDR, oo. Actually sa South meron din. Oo. Oo. Sa South pero ano hanggang Matnog dito sa area, super set din tayo. 7/7, grabe yung smash na yon ng Matnog, pero 7/7 din tayo ron, 100% din tayo. Yun. No, na talagang makita mo sa release point pa lang, bumabagyo, may mga dumadapo na sa kable, sa kalsada, lahat ng convoyer, sinasabi mula Matnog hanggang Laguna. Talagang maulan, yun, yun talagang mga rare pit, tsaka sa NHPC, may pagmalaki ko na, no? Kasi yung 10K banded, 7 lang nang nag-clock ng 10K, 2 sa akin doon. Alam mo naman yung 10K banded kung gaano kamura yan, at alam natin na talagang yung mga kalaban mo dyan Bigatin. Oo, kargado na talaga na hindi sisingsingan ng tagte 10K yung ibon kung hindi talaga matitibay. Kaya yun, natsambahan natin. Kahit isang set lang yung kinuha natin, 2, no? Sa 5, nag-super set. Saka yun, sa Matnog. Saka yun, sa mga area kasi may mga area yan di ba? Yung sa main, medyo ano lang tayo ron, sa top 15 overall lang tayo ron pero sa mga area, yan, mga naka-balljack tayo, Matnog Smash, mga Lapwin, yung mga Makaltak, mga Lapwin. Tsaka yung sinali ko na yan, yung 4 sa North, tsaka 7 sa South, sa area dito, lahat sila puro overall sila, lahat sila may diploma sila, pasok lahat sila sa top 20. Kasi yun nga dahil nung nakaraan, inano ko na yung medyo matutulin sa mga hard racer na ako kasi talagang di natin maiwasan yung mga hard weather. Yun nga lang, talagang hindi tayo makapasok sa mga top sa mga main. Pero sa super setan, medyo nakachamba tayo. Ayun, bossing, tanong lang din namin, tuwing kailan ka po ba nagbi-breed ng NDR birds, summer birds, and SDR birds, tsaka yung pang OLR mo? Yan, okay. Dahil ako noon pa, nakabase talaga ako sa release ng Sing-Sing, no? Kasi nandyan yung pattern, sabi nga ni Mr. Reiso, na talagang high regards ako, yun yung kinokopya ko na bago mag-release, no? Usually mga November o kaya last week ng October yan 1 month noon yan, nagpe-prepare na ako ng breeding. Actually 1 month bago yung sa tansya ko ng last lap ng karera ng Kalapate ng North, doon ako nagpe-prepare ng breeding. Kasi ang mga factor ko dyan, kagaya ng mga napag-uusapan nila ngayon na yung mga bunot-bunot o kaya mga gupit-gupit ng pakpak, hindi ko po actually hanggang ngayon hindi ko pa rin na-experience yan, yung mga ganyan na no? Pero na lang yung may mga ibang late ako gustong turuan. Pero kapag nasa tamang oras kasi yung breeding mo, sakto lang din talaga yung feather nila na magdudulo hanggang kaya yan, North, tapos pag earlier ng first round ng North, yan, November, December yan. Tapos sa South, yan, yung iba nagpapalit na ako ng breeder, January, February yan, South. Halos sumasabay na rin yung OLR, hinahati ko na yung, kasi ang kadalasan na submission ng mga main ng OLR, pero na lang yung mga probinsya kasi mas earlier sila Pero yung iba, lalo na rito, yung main na kumbaga malakas na OLR, yung Allegra tsaka yung FPR Supreme, March. Kaya yan, January, kasi kailangan na may mga papisakan na dyan. Kasi kailangan 45 days sa OLR. Kailangan talaga, hindi lang matibay yung pagkakabreed mo, kailangan matibay din yung inakay mo dahil daan-daan yung kumakain. Dyan yung kapag medyo bata mo pinadala, dyan dyan nag-o-off kasi pagsaboy ng pagkain yan, pag bata, mabagal pa kumain. Baga, isang tuka niya, 3 tuka na nung mga mature. Kaya doon yung ina-advise din ng OLR na mga 45, 50 days onward hanggang 60 days yung receiving nila kasi nakikita na rin nila yung mga nakaraan na na mga naging problema. Kaya kailangan yung mature. Tsaka yun, vaccinated na talaga rin ako kahit binavaccinate nila. Lahat pati yung mga nagpapasingsing sa akin. Bago ko nire-release talaga, nagbabaccinate ako. Balik tayo sa summer kasi hindi ako nagsa-summer. May mga sinisingsingan ako na nagsa-summer pero hindi ako naglilipad.
Parang yun na pinakahingahan ko. Yan. Yun. Yan. So boss, tanong lang din namin, ano po ba ang mas pipiliin nyo? Loft fly or more on ano kayo? Force fly? Parehas eh. Pero napansin ko, kapag marami kang ibon, ngayon kasi maano na ako eh. Dati maximum ko 15 eh. Ngayon umabot ako ng 25. Ang dami. Napansin ko kapag medyo marami talaga, pag kahit natural flying time lang nila, natural flying time nila na kumbaga nami-meet na yung gusto ko na lipad nila. No, kapag medyo konti talaga yung team mo, 10 below, yan inaalalayan ko na ng force flying yan, lalo na kung medyo nagmamature na sila. O kaya pag nagsisimula na ng mga track training, parang ano yan, nagbabago yung attitude nila, parang medyo tinatamad. Oo, yan. Multiple yung force flying ko eh. Yan, meron akong bandera, meron akong lobo, tsaka yung baby quitis. Kasi takot ako sa quitis, mareklamo eh. Meron yung yung Taiwan, yung whistle rocket. Maganda rin kasi Baby, parang baby rocket. Oo, yung Pito pa lang, ayun, meron akong sample, yung Moon Traveler. Yan, kung gusto mo makita, pakita ko. Recommended ko yan kasi dinadamihan ko na yan, north saka south na to eh. Yan, kasi ano to, parang yung sa Taiwan to the world, yung commercial, yung nila, mas malaki lang ng konti ron. Pero to, yung Pito pa lang, hindi siya parang yung local na baby rocket eh, na mahina-hina yan, kahit pa paano may putok ng maganda eh. Kaya magmula nung na-testing ko yan, parang after after pandemic, yan ang ginagamit ko. Yes. Yan, pinakamagandang force flight ko yan. Yun may patip sa atin si Mang Bless. Siyempre. Okay, salamat.